Now we have this part, the bisexuals and public discourse. So sa part na to, I'll present three different perspectives from three different group of peoples. The first is perspective from the general public. So yung parang majority ng mga tao. So they view sila as not bakla. They may have sex with men but they are not effeminate. Dito napapasok yung pagiging masculine ng mga bisexuals or mga silais. Kasi di ba, mostly sa mga silais, they are not so open with their feminine side. Mas open sila sa mga masculine side nila. Kaya it's hard for people to identify whether a person is a silais or straight siya. Kasi yung mga silais, di nga sila ganun ka-open sa feminine side nila. The next perspective is from the male sex workers. So, sila is for them are married clients whose wife is away, a government official who may not be married, macho dancer, and a closet gay. So, dito ang specific ng statement nila. Kasi nakadepende sila or nakabase sila dito sa mga customers nila. Diba? Kaya makita natin dito na kahit yung marital status, social status, and body gestures is ginagamit talaga nilang basihan. Gaya nito, married clients whose wife is away, it's a marital status. Social status ng isang government official, nakasal or hindi kasal, and body gestures sa mga closet gay to. Kasi diba, may mga closet gay na may pilintek sila sa katawan. Though, papakita nyo talaga nila sa inyo yung masculine side nila, kahit napansin nyo pa din na mayroon silang pilintek sa mga kilos nila. So, na-identify yun ng mga male sex workers as silahis. Meron ding statement yung mga male sex workers kung paano nila dinadifferentiate yung tunay na lalaki sa silahis. So sabi nila dito, a true male would not take the passive role in anal sex, would not give blowjobs, and would take a long time to climax when having sex with another male. If a male, not a bakla, do the opposite, he's probably a silahis. So, di ba kasi male sex workers sila, so they really have experience. Kaya, sobrang specific or kakaiba yung yung ginagawa nilang basihan para ma-identify yung silahis. The next perspective is from the bakla. So sabi dito, an upper income person who has sex with men. So, dito na papasok yung class discrimination or class classification sa mga homosexuals na lalaki. Kasi sabi dun sa reading, kapag low-income person ka na lalaki na homosexual and meron kang same-sex partner, ina-identify ka na nila as bakla. Yung ginagawa nilang basihan din para yung ginagawa nilang basihan yung income mo para i-label ka sa gender identity. Pero kapag upper income ka naman and gusto mo i-distance yung sarili mo sa pagiging bakla, kasi nga mas nakaka-receive ng mas maraming discrimination yung mga bakla, i-label mo yung sarili mo bilang isang silahis. Kagaya nitong statement na to, nasa reading din siya. I'm not bakla and therefore I'm possibly silahis because I am respectable. O, di ba? Kita dito yung yung class discriminations para lang yung discrimination sa mga homosexuals and yung ginagawa nilang coping mechanism para lang makaiwas sa discriminations is the silahis and gender ideology. Sabi dito, a label that resolves cognitive dissonance. So, paano na-resolve ng definition ng pagiging silahis yung cognitive dissonance ng isang tao? Okay, here's an example. Let's assume that the definition of being silahis doesn't exist. And merong isang certain person na nagkakagusto siya sa both sexes. So, parang malilito siya. Kasi magkakontradict doon yung behavior niya and yung belief na socially constructed sa isang gender. So, dahil wala yung definition ng pagiging silahis, malilito siya kung gay ba siya or straight siya. So, gay ba siya kasi nagkakagusto siya sa same-sex person? Or straight ba siya kasi nagkakagusto pa rin siya sa opposite sex? Di ba malito siya? Pero dahil nga sa definition ng silahis, nagkaroon na ng paliwanag yung ganong behavior ng isang tao. Yun na siya magiging contradicting. Though maging contradicting pa rin siya kasi nga, di ba, yung belief nga na sobrang hirap i-revise.
Pero nagkaroon na ng label, ng maayos na label, yung ganong behavior or ganong pangyayari sa isang tao na may ganong sexual orientation. Next to Silayes and gender ideology, we have sexual ideology and Silayes. Sabi dito, Silayes can be married to a woman, have children, and be a father figure yet can still be defined as bisexuals. Of course, bisexuals can still build a nuclear family, right? Hindi naman kasi porket meron kang same-sex partner, ibig sabihin nun gay ka na. Okay, let's make an example. Kagaya ako, okay, I define myself as a Silahis. And alam yun ng mga tao sa paligid ko, some people, na Silahis ako. And alam ko rin sa sarili ko na I present myself to them as masculine, and I think it's a enough reason for them to treat me as a guy. Pero ang ginagawa nila, ginagamitan pa rin nila ako ng pronoun na ginagamit sa mga gay, and I'm so uncomfortable with that. Hindi ko naman sinasabi na ayokong sa mga bakla. No. Ang sinasabi ko lang is gusto kong matreat dun sa treat based on how I present myself. Hindi ko alam kung sila kumukuha ng ganong idea para gawin sa akin yung ganon. Pero I think din sila dumedepende sa partner ko, which is also a guy, also a bisexual. Pero para sa akin, dapat kung paano ko pinapresent yung sarili ko sa kanila, doon din ginagawa nilang basihan sa pronoun or sa behavior na gagamitin nila sa akin. Now we have debugging the gay disease discrimination. So itong part ng report na to, hindi talaga ito yung main idea dun sa part ng reading. Pero meron dun kasing statement na dun siya sa paggawa ng workshop ni Michael Limtan para sa HIV and homosexuality. Sinabi dun na noong 1993 daw, mostly yung mga infected ng HIV and AIDS is mga female sex workers. Tas parang dalawa lang daw ata yung dalawang homosexuals doon na umamin na infected sila. So parang gusto ko lang, kumuha lang ako ng idea doon para ilapat dito sa report ko. Yan. So, myth. HIV is a gay or LGBTQ disease. But in reality, anyone regardless of sexual orientation, gender identity, gender expression, or other factors can acquire HIV. Kasi tama naman. Homosexuals, hindi sila pinanganak ng may HIV sila. Iniisip lang to ng society, ng mostly sa mga people, para ma-discriminate sila. Kasi kahit sino, kahit regardless of gender or sexual orientation, identity, and expression, maawahan ka nito, lalo na kung hindi ka naman maingat sa sexual behavior mo, or sa sexual life mo. Kaya dapat we use condoms, mag-prep, limit your sexual partner, and limit your sexual behavior para hindi ka mahawahan at para madibag na rin yung gay disease discrimination sa mga homosexuals. Now we have arrived in the last part of my report, which is the conclusion. So bisexuality is ambiguous and broad. So based on the three perspectives I discussed earlier, talagang being Silahis is really broad, and the interpretation of that sexual orientation gets deeper based on the lens of a certain group of people. And I also believe that there is a possibility na as our society grow and develop, mas lalawak pa or mas lalalim pa yung konsepto o yung definition ng pagiging Silahis. Hindi na lang siya ay ikot sa isang tao nagkakagusto sa both sexes or na-attract sa both sexes. Pero sana as this sexuality gets bigger and widen, kasabay din sana nito yung pagtanggap, paunti-unting pagtanggap ng mga tao sa ganitong sexual orientation, para mabawasan na rin yung discriminations towards sa mga tao na may ganitong sexuality. And that's all. That ends my report. Thank you for watching and listening.